Ako po si Belen Centeno, na nangangalaga kay Santa Maria Jacobe. Ang edad ko po ay 60 na po ngayon. Almost magti-30 years na kaming nakatira dito na inaalagaan ko siya. Ako talaga kasi, hindi ako tiga rito sa Baliwag, sa Pangasinan, tiga Pangasinan ako. Ngayon, nagkaasawa ako dito sa Baliwag, kaya naano na ako dito. Ngayon, siguro nung napunta kami dito, nung alagaan ko na siya, mga ano na, elementary pa yung mga anak ko. Elementary pa lang sila. Ngayon, nung napunta kami, siguro talagang 20, halos 30 years na. Kaming andi dito sa bakuran ni Maria Jacobe. Si Maria Jacobe, 4 na beses siyang nilalabas. Palaspas, Miyerkules Santo, Biyernes Santo, tsaka Pasko ng Pagkabuhay. 4 na labas siya. Pagkakaalam ko, ang sabi sa akin kasi yung mamay nila, nung nabubuhay pa, talagang mahigit 100, nung nabubuhay pa siya, mahigit 100 na daw. Pero sa ngayon, ang pagkakaalam ko rin, nung nakukwento nung anak, mga 150 years na si Maria Jacobe. Yung sakaro niya, talagang nakatatak doon yung pagkagawa ng 1850. Yun ang kwento sa akin nung nanay nila. Nung 8 years old pa lang yung nanay nila, kinuwento sa akin na si Santa Maria Jacobe, tuwing prosesyon, kasali na siya talaga. Pang-7 yata daw siya. Pang-7. Iilan lang silang lumalabas ng tuwing prosesyon. Mahal na araw. Ang kwento pala ni Nanay Elsa, nung edad daw niya ay 8 taon, nawala daw si Santa Maria Jacobe. Dahil nanakawan siya ng alahas, mga korona, hikaw, basta yung gamit niya. Nanakawan siya. Ngayon, biglang nawala siya ng 3 araw. 3 araw siyang nawala. Tapos, nung pagbalik niya, yung mga gasolinan boy dyan sa taas, doon sa may dating bahay na bato, nakadungaw siya sa bintana. Ngayon, pagdungaw sa bintana, nakita nila na may luha na siya. Pagbalik niya, may luha na. Dati si Maria Jacobe, ando doon siya sa may total doon, dyan lang sa highway, sa may gasolinahan. Ngayon, nalipat na lang siya dito nung naibenta niya nila yung lupa. Kaya nalipat na siya, dito siya talaga. Dito na siya nakatira sa bahay na pinagawa nila nato. Ang pagkakaalam ko kasi ganito. Ang sabi lang mga matatanda na tiga rito, yung bang nung naibenta nila yung lupa na dyan sa inuwi natin nga sa Maynila. Tapos nung nawawala daw nung alas 6 ng gabi, parang bumabalik siya dito sa Baliwag. Kaya binili niya daw baguhan pa lang kami dito, talagang may nanaginip ako na nabuksan yung pinakapader sa taas, na parang nawala daw siya. Ngayon, bumangon ako para tignan ko siya. Panaginip ko lang pala yung nangyari na yun. Tapos, ang nangyari pa dito, nung baguhan pa kami dito, hating gabi, talagang may nagwawalis. Tapos yung mga ibang nakakakita, si Santa Maria Jacobe daw. Pero ako mismo, hindi ko naman siya nakita talaga. Pero yun lang talagang nararamdaman ko talaga, hating gabi, nagwawalis. Kagabi, nanaginip ako kagabi lang. Na binibihisan daw siya. Kagabi lang, naalala kong bigla. Pero hindi ko naman siya nakita yung mukha niya. Pero napanaginipan ko lang na binibihisan. Ganun na, tas nawala na, nagising na ako.
Sa tagal ko nang naanuhan siya, wala naman ako alam na o na-experience na hirap siyang bihisan. Wala. Napakagaan niyang bihisan. Madali naman yung pag-aano, talagang daming tulong-tulong sa mga magkakapatid, mga pamangkin nung may-ari. Tulong-tulong din sila. Pumupunta talaga sila dito tuwing mahal na araw. Ako talaga tuwing nagkakasakit ako, talagang lumalapit ako sa kanya talaga. Humihiling ako na pagalingin ako, pero talagang pinagbibigyan ako naman lahat ng hiling ko. Hindi naman ako humihiling ng ibang kundi yung pagalingin ako 'pag nagkakasakit ako. Saka naranasan ko rin yung 'pag hindi ako makatulog, talagang lagi siya ang lagi siya ang nasa isip ko. Ang pinagdarasal ko talaga kay Santa Maria Jacobe simula nung nag-asawa yung anak kong babae na nasa Japan ngayon. Gusto ko kahit wala siya dito, lagi siyang aalalayan, gagabayan. Magiging okay naman daw siya. Yung pinagdarasal ko lagi talagang kasi dito sa amin kasi, kaming mag-asawa na lang ang nandito eh. Hindi ko kasama yung mga anak ko. Kaming mag-asawa na lang. Oo, talagang napamahal na sa akin talaga si Maria Jacobe. Hindi ko siya talaga iiwanan. Para bang, ko siya, yung bang, para bang pamilyang-pamilya na ang ko sa kanya. Ay, ako talaga, aalagaan ko siya hanggat nabubuhay ako. Hindi ko siya iiwanan. Talagang ko na siya talaga, panata ko na siya. Naging ko na talaga siya, yung bang, ewan ko, nasa kalooban ko na lang talaga na, siguro hanggang nabubuhay ako talagang, hindi ko siya pababayaan, hindi ko siya iiwanan dito. Hindi ko siya iiwanan.